Praise God. What a blessed Sunday, church. Iniyang tapad, kanindot gayud nga magtapok ta diha sa Ginoo. Amen. Indeed, God is worthy of all praise because He is a holy God. Amen. Ato ang pakpakan nato ang balaan nga Ginoo. Amen. Og tungod kay balaan ang Ginoo, church, ang Ginoo og kita dili, kita makasasala, kita dili perpekto. Maatubang juta sa kapungot sa Ginoo. Kay ang Ginoo dili makatugot sa sala. Maglagot siya sa sala, gisupak sa Dios ang sala, ug ang tanan tang nga nagbuhat niini, maglagot siya kay balaan siya. Amen. Wala gayoy makakumparar sa Ginoo. God is totally different and separated from us. Labaw siya o mas taas kay ni bisan kinsa o bisan unsa. That's why the book of Isaiah chapter 6:3 says, Holy, 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 which is repeated 3 times in a row. Naghatagan gayud og emphasis na balaan gayud ang Ginoo. It means primarily that God is transcendentally separated from us sinners. He is far above and beyond us. Amen. Ug ako ang gi-invite ang matag-usa nga ato kaning basahon ang pulong sa Dios sa Isaiah 6:1 hangtod sa 3. Mamarog kita. Sa tuig nga namatay si Hari Uzias, nakita nako ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka trono. Taas ug tinuboy ug ang iyang mga bisti milukop sa templo. Sa ibabaw niya diha ang mga serapin. Ang matag usa nay unom ka pako. Sa duha gitabunan niya ang iyang nawong. Ug sa duha gitabunan ang iyang mga tiil, ug sa duha siya naglupad. Ug ang usa mitawag sa usa ug miingon, balaan, balaan, balaan ang Ginoo sa mga panon, ang tibuok nga yuta na puno sa hiyang himaya. Amen. In English it says, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Mo nang atong daygon ug awitan ng atong Ginoo kay siya balaan. O kita makaduol sa atong balaan na Dios pinaagi sa balaang sakripisyo sa kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong manluluwas nga sa Hesukristo. Amen. Ginoo, salamat kay ikaw ang Ginoo na perpekto. Ikaw ang Dios nga walay buling sa sala. Ikaw ang Dios nga matuod. Balaan ka, Lord, ug wala gayoy sama kanimo. Ug kami makaduol kanimo, Lord, tungod kang Kristo. We can come boldly approach in your throne of grace, O God, because of what Jesus has done for us on the cross, O Lord. So today, O God, we worship you, Lord. We glorify your name, O God, through your Son, Jesus Christ. Amen and amen, O God. You are holy, holy indeed forever, Lord. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, we sing the song of ages to the Lamb. Amen. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and
angels cry, Holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing, oh God. Hear your people sing. holy to the King of Kings. Holy, You will always be holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. All the angels cry, holy, all creation cries, Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Holy, hear your people sing, holy, to the King of Kings. holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Hallelujah, God. Let's continue to worship our holy, holy God. Who can light the fire of 1,000 burning suns, blazing in the heavens? There is only one. He is our God. Who commands the nations, building up and tearing down, silencing his rivals? There is only one. He is our God. He is our God. Holy, you are Lord, our holy, matchless in your glory. Holy God. Jesus came to save us. Who would come to save us when we turn away his love? Conquer us with kindness. There is only one. He is our God. He is our God. Holy, you are Lord, our holy, matchless in your glory. No one
was and is to come, and to the Lamb who was slain be glory. Now to the King on the throne, who was and is to come, and to the Lamb who was slain be glory. Now to the King on the throne, who was and is to come, and to the Lamb who was slain be glory. Holy, you alone are holy, matchless in your glory. No one is like you, worthy. You alone are worthy. We adore you only, holy God. You are worthy, O God, our Lord, to receive glory and honor and power, O Lord. Thank you, Jesus. Praise your name. My God. We bow down before your holy throne, O Jesus. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb.
Akong masahon sa Hebreo, Kapitulo 1, Bersikulo 1 hangtod sa 4. Sa daghan og nagkalain-laing mga pamaagi sa ang Dios, misulti kaniadto ngadto sa atong mga tigulangan pinaagi sa mga propeta. Apan niining katulahiang mga adlaw, siya misulti kanato pinaagi sa anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang nga pinaagi kaniya usab gibuhat niya ang kalibutan. Siya ang nadanag sa himaya sa Dios ug tukma nga hulagway sa iyang kinaiya, nagsapnay sa tanang mga butang pinaagi sa gamhanan nga pagpamahulong niya. Sa nahimo na niya ang paghinlo sa mga sala, siya milingkod sa tuo sa halangdon sa kahitasan. Ingon nga nahimo siyang labaw kay sa mga anghel, ingon nga ang ngalan nga nadawat niya labaw ka kahalangdon kaysa ila. Ug mao kini ang pulong sa Dios. Amen. Let us give a clap offering to our God. Amen. Who was commands all the host of heavens? Who was could make every king bow down? Who was can whisper and darkness trembles? Only a holy God. What other beauty demands such praises? What other splendor outshines the sun? What
is none beside you, O Jesus. Indeed, Lord, you are worthy to be praised, to be honored, O Lord. We give everything back to you, O God. Thank you, Jesus. Praise your name, O Lord. Holy, holy is the Son of God. None can stand before His majesty. It's beautiful. Beautiful beyond our highest thoughts. Worthy, He is worthy. Holy, holy is the Word made flesh. King who bore our pain and poverty. Come to claim the rebel and the wretch. Worthy, you're worthy, He is worthy. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one could rise by your glory and fame. We live by the name of Jesus. Hallelujah. We lift your name on high, O Jesus. You're highly to be exalted, O God. Holy, holy is the Lamb who died, canceling our debt at Calvary. Oh, rising from the grave to reign on high, He is worthy, worthy, He is worthy. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one can lie by your glory and fame. We live by the name of Jesus. You're a holy, holy God. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is your name. Holy, holy, none beside you, greatly to be praised. You're holy, God. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is your name. Holy, holy, none beside you, greatly to be praised. All glory and honor and power and praise be to your name, be to your name. For no one can rise by your glory and fame. We live by the name of Jesus. For no one can rise by your glory and fame. We live by the name of Jesus. Let's sing this. Holy is the Lord. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is your name. You're holy, O God. Holy, holy, none beside you, greatly to be praised. Hallelujah. You're greatly to be honored, to be revered, to be worshipped, O God. In Jesus' name,
Amen and amen. Let us give a clap offering to our holy, holy, holy God. May hapon sa tanan, aduna ba kitay bag-o karon nga nakaari? We welcome you with the love of our Lord Jesus Christ. Mayong udto, mayong kainiton nga udto, mga kaigsunan. Kinsa karon ang kanang nag-birthday for the month of April? Iisa inyuhang kamot. Kinsa ang nag-birthday diri sa month of April? Wala? Wala ang March. Wala day. Wala April. Wala. Sige. Better luck. Naa? Ali. Ano ito bangan kay pray ka? Di ba daw siya? Jalang, babog lang diha. Sige. Saan man ito? Pamabog lang sa butanan. Extend na to yung hands diha niya. Dapat na si... Ani na lang, tubangan, duhanan na mo, ali. Cotton buds. Palayo, babag tali, please extend your hands sa tubangan at iyampo sila. Amahan na mo nga nasa langit, Lord, ikaw ang Diyos nga nagbugna gyud kinabuhi, Amahan. Salamat, Ginoo, Lord, sa pagdungag pa silang kinabuhi, bagong tuig, Ginoo, Amahan. Usama, nag-ampo gayud ko silang kinabuhi, Lord, ngayon mo silang panalinginan sa tanang spirituhanong panalangin, Ginoo, God, nga magamit sa alang si mong gingarian, O God. Og nagampo gayud ko, Lord, nga Lord, kupti sila, imualod lang kinabuhi, mahimog yung kahayag sa ilang panimalay, sa silingan man o sa office, sa eskwelahan, sa naasa man, Ginoo, man. O gamitas la, Lord, alang si mong kaymayaan, Lord. Mua gayud, Lord, nga ilang kinabuhi, O God, ilang gi-offer alang kang Christ, O God, Lord, nga nasli obedience, Lord, nga imuhag yung katuyuan mo ilang unahon, O God, ug imong kabubuton. Busay mahan, gamita ilang kinabuhi, O God, nga may gugmas lang ni Kristo, Lord. Even to the point of death, Lord, they're willing to obey you, Lord. Busamahan, nagampo gayud ko, Lord, nga imo pa silang tagagbagdaghan pang kinabuhi, para ikaw, Lord, mahimaya silang kinabuhi, Amahan. Dalaygon ka, in Jesus' name we pray. Amen, amen. Birthday to you. Praise Lord. Praise God. Palayo ko please yung Bible, Ephesians 4. So, atong tukion ang Ephesians 4, verse 11 to 16. But probably, I'm focused on verse 11 lang. It is more on teaching than preaching. So, naigingan lang George. Kailangang George. So, si George is usa ka member sa praise and worship team sa ilang simbahan.
ang iyang papel ra gyud is kibamo tiglimpyo og instrument. So si George is mantidudanon kayo sa diha naglimpyo siyang sa instrument. Faithful kaya every Sunday upon Sunday. And then na one Sunday, naka-decide siya og niingon siya sa iyang worship director nga mulid siya as a worship leader. Og iyang mga team na siya og nagsigig sulti nga di makakibaw mo kanta, George. Kanang out of tune man ka. So, ang naitabo si George, tanan nga pamaagi, sultihan siya, nga mao ni ang kamaturan, pero si George di gyud maminaw. Ganahan gyud siya nga siya gyud mo lead sa worship. Og ang nahitabo, ang iyang kauban ng mga banda is naguol na. Kaya nga naman, kikibaw siya nga, labaw na ilang worship director. Ang ilang gibuhat, adto sila silang pastor. Og ang ilang pangalan sa pastor, si Brad. So, Pastor Brad, sultihin ko ni si George, sige na musultihan po, di ma'am siya mo tuo mo, siya mo lead sa worship karong Sunday. Yang inyo na lang gisultihan siya, amo nang gisultihan, pero di man siya patuo. Pastor, kundi gay siya mo tuo na pastor, kami tanan mangundang. Sumoto, sige akong istoryan, ingon si Pastor Brad. Og iyang giadto si George, nisulti ang imong ang kabanda ba nga, ikaw daw mo lead? Yes, Pastor. Ni kibaw man ka, George, nga out of tune man ka. Ang uno mo'y nisulti. Nga out of tune ka, di ka ka-lead. O ang respond ni George, ningon siya, kibaw ka, Pastor, okay ba na, Pastor? Kay nice kwinta ka buhok na ako, nisulti nga, di sad ka pwede may mong pastor. Mao di ay. So that's a sad thing lang. We need to understand nga as a part of the body of God, we should know where our gift supposed to use it. Di nato nga kita'y buot-buot, kay ato lang feel, di ba? So mo lang dinhi sa Ephesians 4, sama sa itong hibaw-an, nga ang Ginoo ni hatag yung saktong bahin sa itong gasa, kung asa kita ibutang. So, maybe sa mo nyo, ganahan mo mong praise and worship, pangiskwila sa mo, kung mo may gandi bitay. So that is why, ang lawas ni Kristo mo function good based sa gasa nga gihatag ni Kristo sa matagusa. Amen? So, sometimes, kadaganan sa Kristiyano is mangutana nga, usa ka kong gasa, no? Asa ka ko ibutang sa Ginoo? Mo lang itaw say kinay magbuot-buot, kalita na distubangan, kalita kanta. Hanton mo tagak lagi sa mi ni kanta na to. Di ba? So, mo lang nga karon, we need to understand ang lawas ni Kristo gitagaan yung gasa sa Ginoo para malig-on ta diha. Para sa atong pagpangalagad sa matag usa ug panagtakos, natay kumpiyansa ug labos ta natay kalipay sa matag usa. Amen? So mo ni karon akong gitay tulan, gifts is for building up the body. Ang gasa is para malig-on ang lawas ni Kristo part 1. So mo ni nga kinsa may maka-affirm nitong gifts? O kinsa man unsa man nato ang goal sa ato ang gasa? So we need to understand, makita din nito is naging mo affirm sa atong gifts na yung mga gifted leaders nga gi-raise up ang Ginoo dinhi para nga sa ilang mga offices. So I want you to stand up ug atong basahon ang verse 11 to 16. But and the whole context is appeal ang verse 7 na niya kay dinhi gyud naggikan. So akong basahon sa Cebuano, verse 11, ningon si Paul na dinhi, ug ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban nga mga propeta, ang uban mga ebanghilista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo, aron sa pagsangkap sa mga balaan alang sa buhat sa pagpangalagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo, hangtod makakabot kitang tanan ngadto sa pagkahiniusa sa pagtuo o sa pagkahibalo may tungod sa anak sa Dios o ngadto sa kahamtong sa pagkatao sa sukod sa gidak-on sa kahingpitan ni Kristo. Aron kita dili magpabilin nga mga bata nga mapadpad ngadto nganhi o madala sa matag hangin nga sa doktrina pinagi sa kaigmat o lipat-lipat sa mga tawo nga batid sa pagmugnag kasaypanan. Hinuon sa matag
sa magsulti kita sa kamatuoran uban sa gugmang magtubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Gikan kaniya ang tibok lawas ingon nga natakdo og nagsumpay pinagi sa matag lutahan nga nagdugtong niini sumala sa paglihok sa matag bahin mutubo ang lawas ngadto sa pagdig-on sa iyang kaugalingon diha sa gugma. Magampo kita amahan namo nga nasa langit, Ginoo, salamat Ginoo God nga ikaw ang Dios nga balaan. Mo na sa imong pagabalaan Lord, di gyumi makaduol kanimi o God. Mo na mapasalamaton kami sa dugo ni Kristo. Tungod sa dugo ni Kristo Lord, nahimo ming balaan Ginoo sa katong mga nituo Ginoo. Busamahan nagampo gayud ko nga ikaw Lord among masabtan gid imong pagka-holy Ginoo God. Kay in your holiness o God, mao na gyud naka-separate ka namo o God. Mao na nakalaki dinhi kanimo kanamo o Lord. Og tungod sa imong holiness o God, wa gyud makaluwas namo pinangagi sa mong kusog, sa mong maing buhat, sa unsa pa nga klaseng mga religious activity o God. That is why only pinaagi lamang simbugtong anak nga mo si Kristo mo gyud makahatag namo kaluwasan kay siya lamang ang balaan nga gihalad para kami maluwas. Salamat Ginoo ug ubani kami Lord pinagi sa imong balang espiritu nga sa pagpaminaw sa imong pulong ug sa akong pagsangyaw Ginoo God, ikaw mahimaya gayud Ginoong Kristo. Sa ngalan ni Dios ang mamong manunubos. Amen. Amen. Maglingkod ta palihog. So karon anaa ta sa karon bersikulo 11. So in chapter 4 verse 3 di ba it's the unity. Og sa 7 is so even though in unity, there's a diversity sa gift. So, lain-lain tag gasa. So, mo na nga, naiusa ta, bisa naglain-lain tag mga dagway, hiusa ta. Di ba? And then, bisa naglain-lain tag gasa, hiusa gyapunta. Tungod sa atong gasa, mo na makapanaghiusa nato. Because nanglanglan ta sa matag usa. The same sa dunggan, og ilong, og kamot. Mata nagnanglan sa matagusa diha sa lawas. Wala gyud nga ganahan mag-usa nato. So, mao ni ang lawas ni Kristo is puno gayud sa mga katawhan nga naglain og gasa. So, that is why ana ako tulo ka punto. Point 1, gibutang dia gifted leaders. Atong makita nato ang offices and function verses 11 and 12. So, ang Ginoo naghatag mo ni ang greatest gift sa Ginoo sa simbahan, gifted leaders or office. We need to understand, there are, nauban 4 o 5, mao ning office na gihatag sa simbahan sa Ginoo. Ha? Yan na uban ni nawa na, uban ni si tuo gyapon, but ako na yung ikaduhang punto, ang goal sa atong progress. Goal of progress sa atong padulngan nga mutubo kita sa ato ang gasa nga maligo ng lawas ni Kristo. Mao na verse 13a, attain unity. May makabot atong panagiusa. Grow mature, 13v. Dapat mutubo ta nga mature or perfect. And verse 14, to know sound doctrine, which is dapat nasayod ta sa doktrina nga sakto. Mao ni ang goals tong progress. Kay kaning dapat makakibaw na ta magkadugay ta sa pagkakristanon, mutubo ta at the same time makibaw ta sa mga doctrine. Amen? So, ang ikatulong nga punto is characteristics sa mature nga tao. Mao ni ang kinaiyahan para mapabilin ta nga ang gasa na to is unsa man maghatag lig-on sa lawas ni Kristo. Unsa man siya, verse 15, speak the truth in love. Dapat makibaw na ta mo istorya nga di na maisugon. Di ba? Nanay gugma. Di ba? Kanang naagi pagbati kung mubadlong mangganita, di ba? Ikaduha is building up himself in love. So kung mudasig mangganita, dapat is nagyapoy gugma. Kung magpaligon mangitag kalag, dapat nagigugma. Labi na nasa panimalay, banag asawa. Kaya once gayang asawa manguhit, ay, no, yun. When I speak the truth in love. Di ba? So, that is why, mauning nga atong tukyon kon. But number 1 is kanirang point 1, gifted leaders sa verse 11. Kay kaning function o ilang function or purpose is sa next Sunday ni siya going sa point 2. So, we need to understand sa 1 Corinthians 12,
di ba, sa last Sunday, daghan nagkalain-lain nga mga gasa. Nagkalain-lain nga mga ministeryo, nga gihatag sa balang spirito. Mo nang matagusan nato natay abilidad nga mo-exercise ani. Di lang kay ang pastor. So, kay gihatag man ni sa Dios, listen to this, sa dihang mo nang si Jesus Christ ni adto nas langit para mahatag niya ang gasa. Which is number 1, ang Holy Spirit, helper, the advocate, the comforter, at the same time our spiritual gift. Mo nang ikaw ako mo function jud ka sa simbahan. Di ba? Walay parte sa lawas sa tao nga di mo function. Gawas kung kaspa ka or ingron barong ka. Di juga mo function. Di ba? So, mo na si Kristo naghatag yung gasa para atong gamiton. Mo na nga ang matag magtutunag yung nagkalain-lain nga responsibilities. So, morning si Paul, una sa tanan, iyang giklaro sa dini nga ang Ginoo nihatag mga leaders at the same time, gasa sa mga leaders at the same time sa mga members. Pero kung atong tanahon, wa give parihar value ang tanan. Amen? Walay mas labaw or may di, but lahi-lahi ang tagpapil. Kung mo tanaw kag basketball, dili tanan pasudlon sa korte puro 7-footer. Di ba? Naagyo ng usa ka sentro, forward, guard, second guard, point guard, or kanang second forward. So, the same with the volleyball. Dili tanang volleyball, dili mo sudya, puro spiker, nagyo ng defense. So, makita nimo is nagyo tayo lain-laing papel. Mo na nga, ang simbahan, ikaw ako karon is natay nagkalailaing position. Mo nang mahimot ang epektibo nga mga team. Mo nang uban, naitay naigasa sa encouragement. Uy, simbata. Nasigo na to, di ba? Na uban, naigasa sa administration, unsaon pag-handle sa money or anything sa pagpadagan sa dinhi sa simbahan, unsay mga need. Na uban, naigasa sa hospitality. Uy, kay lingkod dinhi. Tay. Di ba? So, mo na siya nga, og uban ay gasa sa pagmaluluyon nga tabangan gyud og uban pa. So that is why each of us nagyud kay gasa. Nagyud tay gasa. Amen. So mo ni ang point 1. Gifted leaders. Who are the gifted leaders nga gingon ni Paul dinhi? In verse 11, he gives some as apostles and some as prophets and some as evangelists and some as pastors and teachers. So si Kristo nag-supply gyud sa simbahan niya mga gifted ministers. Makita nimo, naiuban mo tawag nig 4 or 5 offices because sa pastors and teachers. Uban gibungkag na nila nga lahi ang pastor, lahi sa nang teacher. Pero naiuban gi-forma nila kay pastor and teachers, there are usara na siya ka office. So, manang but I will ato lang tan-awon lang. Naiuban gilima kay ang pastor lahi na nga office o ang teacher, lahi sa na siya nga office. So ako nang address office. Kay mao ra man ning office dinhi gihatag. Walay labot ang pope. Nagibutang diyang I give some pope na diya. Wa kundi kuan gid apostles, prophet, evangelists, pastors and teachers. So he give gifts to men. Nihatag siya gasa sa mga katawhan. Mo ni siya, we need to understand, mo ni ang kadaugan ni Kristo sa cross. Og siyang kamatayon, 3 days na banhaw, og siya ni ascend. Og pag-adto niya sa langit, mo na akong gingon niyo sa 7 ani nga, atong gasa is halangdon kayo kay gipakamatyan na ni Kristo. Amen? So, iyang gidistribute day ang mga gasa sa tanang magtotoo. Tanang magtotoo ha, mo to last Sunday, recipient. Og kaning mga gifted leaders, morning gi-provide sa Ginoo para malig-on ang simbahan. Verse 12. Ug usasad is para maka-avoid og mga mini nga mga pagtulunan. Verse 14. So this is the purpose sa apostoles, propeta, sa evangelists, and pastors and teachers, or pastor-teacher. So if you look at your Bible in verse 11, di ba? Ningon diya og ang iyang mga gasa, iyang sa English pa, he give himself. The word he, literally si Christ may naghatag anang gasaha. Walay lain makahatag na. Amen? It is Christ himself.
Si Kristo mo'y nay authority sa simbahan nga mo'y mo dispense sa gasa sa kaning mga leaders. Mo nang si Pablo ni-explain siya nga sa diyang nadawat ng authority in heaven and earth in verse 8 to 10. Mo na karon ang tanang ang gasa iya nang gi-fill all things diha sa mga katawhan. So listen to this, di ba? Ningon ko niyo, verse 7, kung ilahos mo verse 11, maoro ta gyud ni kung pwede ra gyud ilahos. Pero si Paul ni-explain ko niyo nga gisud niyang 8, 9, 10 para lang masabtan gyud nga para ma-emphasize or maduot pa gyud ni Paul nga ang paghatag sa gasa sa Ginoo nato is gipakamatyan usa nato madawat. Mo nang di siya pwede kaning gasahay ibaliwala nimo. Amen? Dapat ato gining gamiton. So the word gihatag niya, it means nga dili na kabubuton nimo, kung dili kabubuton na sa naghatag. So, sa to pa, di because kay buutan ka, kay maumugo na imong talent na, idiha na manggug ka. No, it is God who gives that spiritual gifts. Ang Ginoo naghatag ani. Mo na ang uban, mingon nga, wa man ko kibaw sa kong gasa, pastor, hangtod karon. Mo ni siya akong dasig sa dimo or suggestion. Seek Him first, the kingdom of God and His righteousness. Ayaw sa una, Lord, asa ko nibutang, unaha sang Ginoo. Pangitaa ka nun everyday sa Ginoo. Mogi mong pangitaon ang Ginoo, makig-commune ka niya. Di ba, wakakabante na nakasimong posisyon. Nga gasa, gibutang na di kas Ginoo. Mao ni siya akong dasig nimo. Seek Him first, the kingdom of God. Kay sa di mong pagsik, wa ka na sayod, naglakaw na day ka sa gasa nga gihatag sa Ginoo na nimo. Amen? Maog yun na. Muna akong suggestion ninyo. So what are the offices? Office of gifted leaders. Gibutang dia apostles and prophets. Ingna, apostles and prophets. Kabantay mo sa last tong kwarisma, karon nga tuig. Ako nabantayan, gibaw mo, ang mga apostolis nga nagpaso-paso, mga 10 anyos, 11 anyos na nagkabata ng mga apostolis. Mas dako pa lang sinina. Abot agud sawg. Uban lang, kortina sa gumato nila, giana lang dito, gigibaksan. Mga nakitaan. Di ba? So, pero makita na to, para ato tanong ang list ba? Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. In 1 Corinthians 12:28, ningon po si Paul ani ang una, and God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers. Kung imong tanaw dinhi, we can see here, nagi siya chronological. Wa siya na interchange. First apostles, second prophets. So kaning list, di lang kaning list lang list kay list kundi sunod yun ni. Apostoles may gayon na gitagaan sa Ginoo, ikaduha ang prophet, di ba? Ikatulo ang evangelist, ikaupat ang pastors and teachers. So makita nimo ang list is the same ba? So but if you look at in Ephesians 2:20, ang apostles and prophets gi-refer na mao ang foundation sa simbahan. Di ba? In chapter 3 verse 5, mo sa nagisulti ni Paul, sila ang pundasyon sa simbahan. Pero si Kristo maoy cornerstone. Sabot mo cornerstone? Ang cornerstone is more or less dako kayong nga haligi nga diha magsukdanan ang pundasyon. Diha magkuha og sukod ang pundasyon nga sakto ba, perpendicular ba. Kay once nga sayop ang pundasyon, sayop ang dili magkuha sa cornerstone which is si Christ, sayop gyud ang pundasyon. So what does it mean, Paul? Dapat ang pundasyon sa simbahan ay ilang kwaon nga pagtulunan si Kristo. Amen? So ang apostles o ang prophets ay lang teaching gyud is all about Christ. Ang gospel, di ba? Ang tawagan ni ang simbahan. So, but we should know nga ang apostle and prophets is sila ang pundasyon. Some is
wa na sila mo exist ni sis na because manamang pundasyon. Kabantay mo ng building, di ko man pundasyon, di ba? Asa patubong building, di ba? Pasaka naman lang. So, mao nang simbahan karon, manamang pundasyon, atong paggadaggan na to simbahan sa asang kalibutan, mo siya pasaka na ta. Manaman ang pundasyon. So, that's mo ni siya nga ang itong masabdan. So, the word apostles is apostolos or apostelo. It means to commission or send forth. So, signifies, unsa may signify to send by another. Kadaghanan is gitawag ni special commission to represent another and to accomplish his work. So, it can be delegate, commissioner, ambassador sent out on a mission or orders or commission and with the authority of the one who sent him. Saktod pakasulti, ang apostolos was officially commissioned for the position or task. So, sa ito pa, ang meaning sa apostle or apostolis is gipadala, sent one. Man is a sent one. It's a simple term lang. Gipadala. But kibaw ba mo, one of the greatest apostle na to, kay gipadaman, di ba? Nga nai-delegate, nagpada, si Jesus Christ. Kisa pa nagpada ang Jesus Christ, di ba ang amahan? So, kung ato ito na is, the most foremost good apostle is Christ. Amen? So, mo na ma-apply sa ni Christ. Kaya gipadala man siya sa amahan. John, if you read the book of John, nga, gipadala siya ang amahan, wa siya gihimo, kung unsay gisulti sa amahan. So, listen to this, di ba? Ni-fulfill ba siya? So, labi, sent one. Mo na niingon si Jesus Christ, sa diyang gipadako sa amahan, mo nang gipadasad tamo, itong 12 ka book yung gingnan. So, mo ni apostle. So, unsa may requirement ganis apostle? Number 1, it is Christ who chose. Number 2, dapat kakita ka nga nabanhaw na Kristo. Mo ni technically nga apostle, akong ingon. Number 3, dapat is na kay miracles and wonders mo authenticate nimo nga ikaw apostle. Unsa tabaw sa apostle and prophets, sila mo'y nagsugod sa simbahan. Sila mo'y gitahasan nga pinaagi sa direct revelation sa Ginoo, sila mo'y nagsugod sa simbahan. Og na namang simbahan, complete naman, kay complete naman tong Bible, that is why there's no such thing as an technically apostle. Nga unsa mga apostle, kanang nakay direct revelation gikan sa Ginoo, kuyaw kina, apostle ko. Kaning apostle ko, unsa mga apostle? Kaya nga naman, nanakoy direct revelation gikan sa Bible, ay gikan sa Ginoo. Wala na kay complete na tong Bible. That is why natay apostle nga laing term. Apostle sa church sama ni Barnabas, Silas, and Timothy. Kisa man sila, sila mo'y gipili sa simbahan as a messenger. Kay laing term sa apostle, messenger. So even though sila sad, gigamit sila sa Ginoo as an apostle. At the same time, si Barnabas at Silas is sila ang apostoloy sa in laing term nga second group as a messenger of the churches. So unlike sa 3C, gawas nga gilisan si Judas ni Matthias o ika-3C si Paul, sila mo'y technically mo'y apostle gyud. Amen? So ilay direct revelation, divine revelations from God. So, morning naiuban, morning ang apostle nga second group is morning gipili sa church to send messenger. Manas maybe sa to mga missionaries. Pwede na tatawag ng apostle, missionary na. Amen? But they are sent one lang gyapon sa simbahan. Pareha ni Paul, yes, literal, technically apostle, pero gisend sila sa Antioch, si Barnabas, kauban man mo na natawag siya apostle kay kuyog man siya ni Paul pero mi kanunay apostle. But he is the apostle of the church. So nya ako na explain lang nya kanang nganong uban di mo to uban ni tuo nga ni exist pa. So ikaduha kaning prophets. When we hear the word prophet, atong pananaw na is kana gyud ni tagna sa umabot. Di ba? Kanang kibaw sa umabot, kaya na Nostradamus. Prophet yang iyang tanang ipanagan, nanas Bible. Pero siya kibalo sa may tabo. Mo magyapos na yan, basa kag Bible.
gisulti na sa Bible. Ano ba? Mao ni may tabo, mao ni sa moabot, gisulti na sa Bible. So nga na ba nga, but we need to understand, naiuban nga magtagna, nga mao ni may tabo sa umaabot, niya human, way klaro nga panahon. But we know the Bible, the word prophets, di lang kay mo foretelling, mo proclaimer. Mo na sa, sometimes in New Testament, na yung mga foreteller, para ni Agabus sa Acts 11. Di ba? Acts 11, nga itag-an siya ni Paul, nga ipada para mahimong missionary. Di ba? So, mausa ni siya nga, gingon din but most good sa prophet is, naslay divine revelation, but ang apostle mo yung authenticate sa ilahang divine revelation. Di good sila dili pila-pila ilaha. Muna kaya ang apostle may gitahasan sa Ginoo nga maogi kitagag divine revelation. Wala pa may New Testament. Old Testament na. Pero New Testament wala pa. So, muna nga, even though na yung mga prophet muwali sa Old Testament, that is why kibaba mo, ang ilang gipang share nga gospel sa Old Testament nga scripture. Wapa ba sila New Testament? Sila Paul, di ba? When if you look at this, so, kung tanawin to ning two offices, kaning, ang apostolic na message was more general and doctrinal, whereas ang prophet was more personal and practical. So, mo na nga, ang propeta is more on confirmation. So, sa katao, mo nang personal kayo. So, mo na nga, the divine revelation. Mabasahan nyo sa Acts 11, mabasahan nyo sa Acts 23, nga si Paul, nga katong gigigot o bakos, nga kumadto ni siya dito sa Rome, di ba, kisam to si Agabus, prophet man to siya, nga mao ni may tabo niya, gigapos, gikuang bakos, gigapos si Paul, which is pag-abot sa Rome, gidakop gid siya. So, nga na siya ba, nga, it's a personal more nga kaning prophet. But, some believe nga ang apostle and prophets, niundang na kuno. Sa nga naman, naiuban na is because foundation, which is sakto man na siya. But no one in the Bible nga, naiuban nga, di mo to kay, no in the Bible nga explicitly nga nisis na gyud ang apostle of prophets. Kay ilang tanaw na to, naiuban ni stand because if you look at the letter of Paul o sa ubang letter sa mga apostle, wala naman gyud ni gamit og apostle and prophet. If you look at Galatians, you look at tawagan ni Timothy, 2 Timothy, di ba? Sa Philippians, wala naman. So, or Colossians. So, mo na ilang mo na ilang argument. So, but we need to understand, yes, na tayo apostle ka ng sent one, messenger, missionary, pwede na siya, pwede na itong apostle. Yes, we have, ang prophet is for, to tawagan ni, build up the body of Christ. Naiuban, nga ni-exist lang yapon hangtod karon ng apostle, pero dili na 13. Kung kumingon gay nga apostle as apostle, yan as divine revelation sa Ginoo, kuyaw kay na, wala na. Kaya naman, complete na ta, na natay Bible. You cannot add on the Bible. Muna sa kabutang, wala say apostle. Kaya ang apostle is sila man mo receive sa divine revelation sa New Testament. Morning from a starting at ang New Testament. Complete naman na itong Bible. That is why there's no more apostle. Pero ang uban ni believe, not isingana, but ilang authorities sa Scripture. Messenger na sila. Pero ilang authority is the Bible. Amen? Di siya ingon nga muwali ko, mana ako akong apostle, yan mo ni gisulti sa Ginoo nako. Wala na. Dapat mo ni gisulti sa pulong sa Ginoo, Bible. Di na ta maghimo ganang gisulti sa Ginoo nako. So, mo na nga, so ang uban nito nga na ang prophets kay mo believe sila exist dili para new revelation but building up the body in the congregation. For example, kita as a living word we continue nga nagit nga nang ang prophecy, it's a empowering of the spirit. These are residents. Nabagyo nato na uban gift ana. Sa main church bago pa ko nga Christian mo tay nagluhod sa mong kasal.
kada praise and worship, yawa pa mo man, kada praise and worship, na magyunay ka ng solemn, mo utter dito siya prophecy. Pero ang prophecy niya is the word of God. Memorize niya ang Psalm, even Isaiah. But when you hear, when He speak, bag ikaw mismo nga ikaw naminaw ka, yan sa imong mga needs, sa imong kuan, bag ang Ginoo man speak nimo directly. Wa ka kakibaw ato nga kuan, pero makita nimo is mo quote siya Bible. Amen? Pumunay building up. Sa akong pagdungog ato nga every mato, wa pa to siya namatay, every ato nga mo speak siya, inigdungog na ko, literally, ang Ginoo ni direct speak na ko. True niya. So, muna siya prophecy. It's building up, pero ang iyang gisulti, ang pulong sa Ginoo. Amen? Wa siya naghimog iyaha. Nga gikan niya. So, for example nga, na siya prophecy, yahuman, mosad ang giwali ni Pastor Mel. Wa sila nagsabot. Wag siya kadungog. So, it's a confirmation lang. So, manang ikaw ug ako, is pwede ba gapon ta mo gamit, make sure lang yun nga, kay ang empowering managod, nga mo gamit ka sa Ginoo. Ngayon ka nga, Psalm 1 na memorize niya. Nasa tiyo sa Isaiah 64. Ayon sa itong Isaiah. Ya, ikaw nga maminaw ka, ang Ginoo mo directly ni speak ni mo. Pero na scripture. Amen? So, muna siya nga, we believe that the prophecy is kanang prophecy na it sense nga maghimo tag bagong revelation ha. Kundi is kana lang is to building up, encourage one another. Because all we need to do is atong need be ang word of God biya. Tungod lang sa itong pagkatapulan ditong basa o natin mga kakulian na bisita, yung man down kay ka and then padunggon lang ka sa word sa Ginoo nga nanibasa lagkalit or ni utter diha. Amen? So, manang we believe. Ani katulo? So, evangelist. So, unsa man is evangelist? So, evangelist and pastor and teachers, gitbutang gini sa Ginoo sa plano para ma-advance ang gingharian. The word evangelist is evangelistis. Muna siya sa Greek. Our main is to proclaim good news. Muwali sa mayong balita. So, di ni siya limited sa unsa mga klase nga ministry nga kinahanglan gyud nga kung mag-evangelize ka, taas jud mo sinina, ya magdadjud kag kupa sa panadiha. Diha. So anything kaning word evangelist is evangelizo is to proclaim good news. It's a 54 times. Og ang noun nga evangelion, good news 76 times. The first evangelist is God Himself. Asaman, Genesis 3:15. Nga sa diyang iyang giwali na ang good news. Unsa man? Nga ang seed of a woman will strike the head of a serpent, which is mao na ang cross. Ha? Di na mao nas kapitol, kita mo sa kapitol nga serpent na ibabay ga nagbata yan ni serpent sa tiil. Mao na tanawang kapitol. Mao na lang interpretation sa Genesis 3:15. Di na mo ang literal nga kuan gyud, which is the seed of a woman mo crush sa head sa serpent. Dili ang woman. Amen? So mo na siya gitawag proto-evangelizomai. So proto-evangelion sa English pa. So even the angel evangelize, I bring good news asaman pag-announce sa birth of Christ. Even si Jesus Himself ni evangelize, ni preach sa gospel in Luke 20 verse 1. Even the apostles, they are evangelists. So makita nimo is so ang buhat sa evangelist is muwali o mo-explain sa mayong balita alang sa kaluwasan diha ni Jesucristo. Sa katong wala pa nituo ni Kristo. So, ang evangelist is a proclaimer of salvation by grace through faith in the Son of God. So, siya ang magwawali. So, di ba, kinuno mo sa Acts 6, nga there are 7 men nga gipili, Stephen, Philip. Di ba si Philip nahimong evangelist?
in Acts 8 nga diha sa missionary work sa Samaria sa Ethiopian nga dito siya nga niwali kung mao nang kuana. Even ang pastor is an evangelist. As Timothy, encouraged ni Paul in 1 Timothy, 2 Timothy 4:5, be sober of all things, endure hardship, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. So ang evangelist is doesn't mean nga kinahanglan mo adto pagkaglaing nasod para ma-evangelize. Wa gisulti sa Bible. Gawas kung pareha ka ni Philip gipunit ra kas Ginoo gibutang ka dito sa Samaria ug pasyera tong Ethiopian. But pwede nang inganang buhaton, but most of the time, ikaw ug ako, pwede gyutan nata ni nga gift. Evangelist. Kaya nga naman, ang evangelism, mahimo ni mo bisan asa. Manglawas ba kag kanang Bombay, mag-e-bike ba ka, tanan, mahimo ra gyud nimo. Maninda ba ka diag asin, napo ba ni asin nun? Ano pa? O, nga na, anything. Pwede ra yun mo mahimo, evangelist. Makashare ra yun ka sa gospel. Muni nga, kinahanglan sa matag Kristoano is mauni ang ato ang dapat pangayoon. Dapat ang Church of Christ, dapat iya yun uniquely gigiftan. Gitagagasa gayod. O ikaw gako, gitagaan yun ani nga gasa para makabot na itong mga naisalaag. Dili lang ang kaning mga tawana. So, we need to understand, sa matag simbahan, kaning ministry sa evangelist is the high priority. Ing namin tupad, sa matag simbahan, kaning ministry sa evangelist is the high priority. Ina high priority kay ka. Ha? Nga mo share gyud ta sa gospel. So, manang also as a pastor, kung gatagaan mo, kung saan may gasamo na yung pangayo ng evangelist, to share the gospel. Kaya kung di ta mo share, mawa pagyapon ta isip simbahan. Mana siya, makita nimo ang Turkey, unsa man ang nas Turkey, unsa man sila Ephesians, Colossians, Laodicea, di ba? Galatia, unsa pa na diya, Derby, unsa naman karon, Muslim country na. For pila lang ka years. So, mo nang we need to understand kung namanggay tay mission statement yun na to is dapat is sa simbahan is makanunayon gyud ta mo share mo hatag og mga mo share sa gospel para madaog na to mga nasalag. One of the things sama sa kong ingon dinhi sa Pasil start ko dinhi is mga men Bible study. Fruit ni siya sa pag-share sa gospel. Sa Lapu-Lapu, mosad na siya kanang simbahan, nag-start man na share sa gospel. Tawagan ni nay ganina ni balik ko sa kabuk gikan sa Bible study sa Makuto. So, true la share sa gospel day by day. Kanang then the himong Bible study then became a church. And you can do that. Bisa maghimo pa kagimo. Patbang nako ha. So sa una is muwali ko sa katong sa kanang Pueblo Verde, di pa na Pueblo Verde, parkinganan pa na. Sa asa makakuan ko sa IT Park mo, manghatag mig truck, si badungon mi guard, sa kusawa, di nanay sa taon mi. Kay magtago-tago mi hatag kay stricto, di pa kanya daghang tawo ang IT Park. So, listen to this. You can do that. Muna siyang, you can share the gospel, your office mate, classmate, neighbor, family, teacher, manager. Bisag kinsa, basta tao. Bisag kinsa, basta tao. Bisag kinsa man na, madre, pari, bisag kinsa man na diya. So, muna nga, ikaw, you too is an evangelist.
Ingna, ikaw po di evangelist. So mana nga mudasig ko ninyo, we have a tracts. If you do not know how to share, give tracts. If you do not know how to share, invite lang. Invite ka lang. Unsa di ron? Ganina pa ba naman eh? Wait, evangelist. So, tawag ni, you can give tracts, you can share, you can invite. Ang question mo, willing ba ka? Because each one of us nagyud kay gift yun. Muna siya nga, ay nagka-wow, listen to this, si Kristo gihubuan sa cross para ikaw ka maluwas. Wagay siya mawaw. Kita mag-share ta mo, naghubo dita. Nagunhuna ba siyang kaugalingon para ikaw ka maluwas? Muna ayaw na mo kaugalingon, na ang kalag kung kinsa man imong kasugat o katupad nimo permi. That's the possible way ratong mahimo. Be intentional, brethren. Do not be passive. You have messenger. Send og mga message, send og invitation. Because it is God who called us to be and give us gift to evangelists. Pwede mo go sayo, mo hatag mo tracts, before mo late mo early, hatag mo tracts, magpa-pray baron mo nga, please pray for me, naka-share ko, please pray for me, nako bisitahon, kaya ko inviteon. Karon wala hilom na kaistanan. Pero kung magtapok, ang istoryahan, unsay na-scroll sa Facebook, updated kita unsay mga pangitabo. Watay labotan na, kaya nga naman, given na na. Ang ato is for the church, ragyod. Advancement of the kingdom. Inaim tupad, your evangelist. And last office is pastors and teachers. The word pastor is translated poimen. Manya akong Bible eh. Poimen. Meaning is shepherd. Manang shepherd. Poimen. So, unsa may tabaw shepherd? Care, protection, feed, di ba? Manang or leadership. I-lead man nimong sheep, di ba? Manang shepherd. So, mo care ka, protect. Teacher means didaskaloy has to do with primary function of pastor. Gaya mo ba nilay? Gasinulog na? Gasinulog nilay. So, makita na to nga, ang function yun sa pastor is teaching. So, muna nga, ang pastor ma-identify yun siyang ministry through his teaching. Diba? So, muna nga, ang pastors and teacher, kung ato ni sabton, one office, wag yun ni. Di siya pwede buwagon. Muna nga, naigi-word gigamit kay kaning an, pastors and teachers. Or it mean, pastor that is teacher. Or pastor in particular, a teacher. Kung ato nang kanon sa, kayang word Greek, kay man. Pero di kayo na to makita diha, sa kana lang siya nga text. But in 1 Timothy 5:17, 1 Timothy 5:17, lingon si Paul dinhi, let the elders who rule will be considered worthy of double honor, especially those who work hard on preaching and teaching. So, nga nang Tagalog double honor ang pastor kay ni work hard na preaching and teaching. The word work hard is labor to exhaustion in word and teaching. That's the reason why nahilantan ko kamo si manahuna. Di ba tayo? So, makita mo preaching and teaching. Kuyog yun siya.
So, kung pastor ka, is preaching and teaching. So, ang function nimo is a teaching shepherd as a pastor. Muna, some interpreters, understood sila nga kaning praise, pastor and teachers refer the same group. Kung pastor ka, teacher ka. Kung teacher ka, pastor sa ka. Mo nilang pagsabot. Pero dili na mao. Kaya nga naman, kung pastors, teacher jud ka. Pero not all teacher, pastor. Pwede ra ka teacher, pero di ka pastor. Amen? It means wa kay heart sa shepherd. Narak mo teach ra ka. Di ba? So, pwede ra ka nga, katawagan ni, taning teacher ra ka. So, mo na nga, imoy teach is ang word of God. So, what is the role of a pastor? But we need to understand, ato ni Sabton. So, ako ning gikuha sa book, sa Answering the Key Question about Elders. So, there's a lot of terms sa Bible, na pastor, na overseer, na ay pastor, overseer, elder. Interchangeably ni sila kung ato ning gamiton. Pero mo focus ko kaning overseers mo ni siyang bishop. Mo na somewhere na other is kanang tawag og bishop na uban nga sa Christian is mag-bishop sila gater. Kanang bishop ilang kuan. Mana uban okay ra the same ra gyapon ang function na sa pastor or elder. But term nga elder is mo ni siya bunguton. So tiguang. The word elder is mao ni ang kaning mature man, seasoned in judgment. That is why in 1 Timothy 3, the qualifications of pastor is not a new convert. Di ba? 3:6. Di siya bag-o nga na born again lang. Dapat is mature, kibaw na siya sa pulong sa Ginoo, kisabot na siya sa principles sa Ginoo, ana siya. So nganong nikuan mo ko ning elder because makita na to sa latest writing ni Paul sa Titus, even sa 1 Peter 5, elder na gigamit ni Paul. Kaya nga naman, ang simbahan dapat na ay plurality of leaders, di lang pastor. So, elder, it means equal ra gyud na sa equal ra gyud na sa overseer or sa kaning an elder, the Greek word elder is presbyter. Parang Presbyterian. Mo na siyang presbyterios. Mo na siyang ang presbyter nga structure lang as church is kanang mao ning denominations Presbyterian. Plurality nga elder. Ang elder magbuot kinsa nga pastor libutang diha. Mo na mga-apply ang pastor nila. Walay labot ang pastor sa ilahang pagpadagan ang elder ra gyud. But kita is congregational Presbyterian. So mo na nga so ato makita dinhi nga ang papel sa pastor is not only to teach but also gitawag siya to feed and shepherd his flock sa church. Mo nang John 21:15 to 17 unsa may sulti ni Jesus ni Peter? Peter, do you love me more than this? Tend my sheep. Peter, do you love me more than this? Feed my sheep. Diba? Peter, do you love me more than this sheep? More than this? Sama siya, feed my lamb. So makita mo 3 times. Okay, first role sa pastor is to feed. Mo nagkailangan mo study. Kaya kung di mo study yung pastor, way feed. Malnourished ang sheep. Yung dagwayo, di mo malnourished, mag-ubis mo tayo. Di ba tayo? So, makita na to nga, ang pastor said is, ang elder is, it's accountable for service to the flock. So, manubag sad kung say serbisyo sa flock sa congregation. So,
nya ang pagapastor din keeping with the new keep, which is to shepherd, be on guard, or keep. It means continuous shepherd. Di mo pahuway ang elder, ang pastor o elder. Mo shepherd. Whatever the need nga ang pastor, nga mo duol, bisan ko na tagaan ginag time kay sheep na ati manunun. So muna nga, Acts 20:28, gingon din be on guard for yourself and for all the flock among which the Holy Spirit has made you overseer of episkopos, to shepherd the church of God which is purchased with His own blood. I know that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock, and from among your own selves men will arise speaking perverse things to draw away the disciples after them. So, how did Paul address the Ephesians church sa diyang mubiya siya? Iyan ang gi-address nga, be on guard for yourselves and for all the flock. Iyan ang gi-address ang elder. Nakig-meeting si Paul and ang elder, mo ni isang taima. If you read the Acts 20, nga magbantay mo sa pundok, kay kamo gihimo mo pinagi sa balang spirito as an overseer. So the same as pastor. So episkopos or bishop. Nga to shepherd the church of God. Kay gipalit niya sa dugo niya, sa gipalit niya pinagi sa nahimiling dugo. So, listen to this. But our greatest pastor shepherds Christ, di ba? He died for us. He paid for our sins through His death, through His blood. Muna nga, even though nga, ingon si 1 Peter 2:25, Pedro, for you were continually straying like sheep, but now you have been returned to the shepherd, poimon, and guardian, episkopos of your souls, which is Christ. That is si Kristo ato ang greatest pastor. Muna nga, in Ephesians 4:11, gigamitan ginig teacher because mao man na ang ministry gud sa pastor, teaching. Manang pastor teacher. You cannot be a pastor kung di ka mo teach. Kay one of qualifications sa elder gawas sa tanang karakter, able to teach. Muna makita nimo sa deacon. Sa deacon pareha ra sila karakter. Batasan ra gyud na above reproof tanan. Ang nakalainan mo sa deacon o elder, ang elder na able to teach. Pero ang deacon, wala siya. Di siya no need kay able to teach. So, mo na siyang, as an elder, pastor, is, mo gina ang skills ba, nga napuno diya. Parehag karakter tanan, pero ang skills nga giadon diya is able to teach. So, mo ba siya ang difference sa deacon o elder. So, that is why ang pastor, elder, ang charge yun is pagpakaon, spiritual guidance sa tibok simbahan. Kaya listen to this, wa na mas labaw nga korte sa simbahan. Ang pastor, yun, ang elder, yun, may manubag sa Ginoo. Wa na labaw nga accountable ang pastor, elder, sa Ginoo, yun. Amen? That is why, wa say maka-influence sa pastor din sa pulpit or ang elder. Now, even the government or politics, man, sa unsa pa ng pangalang politiko, diab sa mukha niya, hindi yun na pwede hisgot sa pulpit. Mana, kung kadungog mo ubang simbahan, i-appeal ang politiko, oy, si kagawad, oy, si barangay captain, di na siya pwede. Kaya nga no, ang pastor nangalagad ragyus Ginoo, wala sa tao. Manang walay laing labaw pa nga superior sa Ginoo sa pastor dinhi sa pulpit sa outside sa government, only Christ regina directly. Amen. Mao ni nga angay na to masabtan mo na kung makadungog mo siyang pastor ni himas-himas ng mga politician dia badunga in town. Kaya nga labi na muisgod ang pangalan butang po yung pangalan tarpaulin. Ihatag aircon tulokubok. Na kuyawa na anay. Ayaw in town, kaya nga naman, sa Kristo, nagpakamatay na to, dili politician. Amen? So, magbantay ta, kaya na ubang simbahan, donated by, na mo, naniron. So that is why people, many Christians or many churches, did not understand the way living word. How come kuno nga masustain ta nga by faith rata? How come kuno nga kwanta nga
was la kita nga ato ang ato ang tawagan ni kaning ang tighatag provide of foreigner. Unsa nga foreigner? Tagalangit. Ako guan. Taga Jerusalem sa langit. Mo na tighatag. So ang pastor is to take care of the church of God. Money ang primary responsibility. It means caretaker for the church. So, manang appeal yun ang duties, oversee the affairs of the local church. Local church siya. So, dili matagusa. Kita gyud simbahan. Amen? So, manang ingon gyud si Paul ni Timothy, let the elders who rule will be considered worthy of double honor. Ya ako ni-emphasize din yung word rule. It means mo niya responsibilities. 4 times gigamit ni Paul dito ni Timothy nga mo rule. So yung responsibilities lead good. Mo na siya mga spiritual gift niya. So ang pastor or elders mo gining mo stand first. Mo niyang duty to general oversight common sa matag elders. So, oversight, busa, ay mo kalain kung madlungon mo. Ay mo kalain kung tudluan mo. Mangluod ba day mo? Nabay gasa nga luod? Muna spiritual gifts nga luod? Muna siya nga, my authority is the scripture. So, kadaganan niyo, konsultihan mo, hindi ma-change topic, lahiin mo yung kanon, mangluod mo. No, the pastor is to take care lang sa flock. What's the best ni mo? But it's your own decision. But it's painful lang kung mo disobey jud kaya mo himo jud ka sa imong gusto mo lang yun na nga may tabo lang. Kaya ang pastor said is able to exhort sound doctrine and refute those who contradict. 1 Titus 1:7-9. Maday mo, mutudlo gyud sa sound doctrine. Manang usay mingon kayo, ay gyud mo patagag paminaw sa Facebook or sa YouTube. Kanay kausa nga naminaw na ko pila ka tuigan human pagpaminaw yan ako about tong kang Judas, ingon siya masakto man siya pastor. Ngano man kayo sakto nga si Judas apil kung luwas, kay napil si Dusi. Iko nga, dugay sig paminaw ko, mas dito pa si dito sa Wasya Kailas YouTube ngayong paminaw. Kay gibutan ito, sa Dusi na luwas niya, ang gi-quote 1 Corinthians 15. Pila naman na, kadugay na wala na Judas, gilisa naman Judas ni Matatayas. Mo to'y Dusi, si Matatayas. So mo na siya magbantay, good mo. Kay nituo sila nga kuan mga siyang bragsakto. Kuyawas danay. So, magbantay mo kay nature na to is mo rebelta. Labi na maigo ta permiswali ni pastor. Ako magigigong pastor. Oh. Di ba? So, muna nga, strong to teach you, to exhort you. Muna to call near. It is, the word exhort, it's a parakaleo, which to call near. Munang kuyugan ka sa paglakaw. So, yung pastor is to shepherd the flock. Which means, kisa nga flock, dili sa iyaha. Dili his flock, flock of Christ. Amen? Far be it, nga na ubang pastor, mangangkol kayang flock. Muna siya nga, di ba? Shepherd, di ba? Be on guard for yourselves and for the flock among which the Holy Spirit has made you overseer to shepherd the church of God. Kisa ning church? God. Di ba? Sa Ginoo. So remember, dili ang pastor nagpakamatay niyo si Kristo. So no one can own the believers. The believers are the flock of God. Pundok na sa Ginoo ang mga magtutuo. So, muna ang papel sa pastor is to take care, to steward. This is the precious possession sa Ginoo. Mani nga, angay na itong masabtan. Kibaw mo unsay nakapadasig na ko nga mo teach og mawali? Because all of you have been bought by the blood of Christ. Precious na mo sa mata sa Ginoo.
Ya kinsa man kung gamiton sa Ginoo. Mo gyud nay usa ka butang nga maghatag og kadasig. Nga it's not painful, it's not wasteful sa akong kinabuhi because kamong tanan gipakamatyan namo ni Kristo. Di na nausik. That is why I hope inyo sa tanang hunahon dili usik ang matag usa to kay gipakamatyan ta ni Kristo. Do not think you are only wasting your time in helping your fellow brethren. Listen to that. That's the greatest thing lang yun nga bago na akong na-learn yun sa Reformed Pastor nga book akong nabasahan. So, kana lang yun. Precious kay ta sa Ginoo na. Kay gipakamatyan na ta ni Kristo. Manaayo sa usiki sa ang atong simbahan. Amen? So, mo sa 1 Peter 5:1-4, therefore exhort the elders among you as your fellow elder and witness of the suffering of Christ and a partaker also of the glory that is to be revealed. Shepherd the flock of God among you, overseeing not under compulsion, but willingly according to God, and not dishonest gain, but with eagerness, nor yet as lording it over those allotted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Why Peter nisulti manani? Didasig siya siyang fellow pastor, elders, nga katong as your fellow elder, ningon si Peter, and witness of the suffering of Christ. Kabantay mo, unsa may, kiba mo? Kabantay mo sa kuha ni Paul, ni Pedro, iyang pagdasig, witness siya sa kamatayon ni Kristo. Mo na siya sad mismo, is willing sad siya, mo shepherd. Amen? Then, partaker of a glory that is to be revealed, shepherd the flock, which is pastor, appointment the flock, pastor the flock of God among you, overseeing not under compulsion. Muna siya nga, mo-oversee, mo-bishop, episkopos, it means dili napugos. Or wa napugos. But willingly, according to God. And not for dishonest gain. Kabanay, dishonest gain? Kaya dagang pastor, magpadatos palpit. Dagang pastor, gunahan yun nga, kanang siya masikat, o siya pastor, ingana siya nga kuan. So, dishonest gain. Nga may kayo nga mamili na yung saka na yung nga week, last week nga share na ko nga dito siya nakuhan sa pastor kay pag anniversary nila nay pagbahin-bahinay. Unsa man ang dito kuno sa ubos kabantay siya dito sa babaw invite siya kun dinila ko pastor kay lahi dang sudan sa babaw lahi ang sudan sa ubos. Yagingnan pa gyud sila nga kay nag-invite man kay anniversary ni invite bag-o gingnan saw-saw lang mo. Ya sila dito, sa sila plato. Yang kato siya naka-witness nga ni hatag mig baboy, ya ubay nganong ilaha humba ba taon sa kabuok. Sila dagang gisudaan dito. That's a sad thing. Nga natay partiality. If you look at James, suko kasi James sa mga dato. That's why the book of James, munang kasab-an sa nilang mga pobre. Kaya nga naman, sa Church of Christ, way dato, way pobre. Manang ay nasa mo, ingon nga, kanira ko sudan nyo, pabiha patatanan. Amen? Kung magsudan o litsyon ng pastor, sudan sad mo. Kung na'y litsyon mga tag na to. Di ba? So, na siya, dapat equal magyutag pagkaon. Di na pwedeng lahi-lahi tag pagkaon. That's not because there's no such a class A and class B nga makasasala ratang tanan. Amen? Muna ka ito nang apil dito ay nung tuusba ninyo ha. So, yung kuhan, dapat pabiha pa yun ta. I hope na yun tayo discernment, anak. Okay, that's not how Christ designed the church. Amen? So, remember, Christ is the ultimate shepherd. He is the good shepherd. He is the great shepherd, the chief shepherd. He is the ultimate senior pastor. Amen? And the pastor is the under shepherd. That is why our senior pastor is Christ. That's why you and I, point out lang ko nga, follow ta ni Christ. Di ba?
follow ta ni Christ. So, muna as a spiritual overseer sa simbahan or ang teaching nga shepherd, pastol, manang ako gyud mo determine kung unsa gyud padulungan sa simbahan. Ako may mo determine, ha? Ako may mo oversee. Ako may mo ordain to rule, to teach and preach, to exhort and refute, and to act as shepherd, sitting as example for all. But those responsibility put elders, money ang core sa work sa New Testament church. Oversee, teach, mo lead. So, listen to this. Yes, nag-wrestling man tayo, nagkalalayang posisyon ng Gaza, but one thing is klaro kay tanan. Gipanalanginan kita sa Dios. Kaya nga naman, kaya ang Ginoo gi-raise up kita niyang mga gifted leaders. Amen? Mga maogi mo proclaim sa pulong sa Ginoo. That is why the author of Hebrews says in Hebrews 13:7, remember your leaders who have spoken God's word to you. As you carefully observe the outcome of their lives, imitate their faith. Hinumdumi. Hinumdumi gani, iampo ninyo. Ayos sa inyo hinumdumi sa ninyo nga, katos pastor ba? O kuhan, nung hinumdumi, iampo. Nagkasakit na kita dini. Di ba tayo? Iampo, hinumdumi. Please pray for the pastor. Pray. Kaya may nga ito, di sa kong puwali ron, kung kisa may muwali. Bo, So listen to this. That's why pray your pastors. Because such leaders are instrument in the Redeemer's hands, gamiton para sa imong sanctifications. Mo nang ang pagtulunan unta sa pastor, mo taning makapadasig unsa man para magpadayon ang ministry. Mo nang sunodin ni 12 and 13. For equipping the saints for the work of ministry. Amen? That's the function sa pastor. Kaya, as you know, akong anak lalaki, kanunay gini mangutanan ako, kaya mo sa pangutanan niya premen ako, dadi nga, nus akam human sa mong pagtuon. Huwag akong gingnan, di mahuman, forever na ni. Kaya nga naman, your daddy is always prepare, Sunday upon Sunday nga sermon. So, muna, there's a lot of sacrifices, a lot of, o pag may kapalupad, tabunog, tabanog, duha lang mo tabanog dito mo nakitaan. O pag may kapalupad. That is why, brethren, give a double honor to those who preach and teach. Just a lot of sacrifices nga gilaid down just to study and to teach. And study, it's not easy, via. Munang, listen, brethren, I encourage you, pray your pastor day by day. Pray the elder day by day. So, I read this quote, every believer today is indebted directly or indirectly to these special gifted men God has given to His church. Through their preaching, teaching, writing, exhortation, and other ministry, they lead the lost to Christ, enrich our knowledge of God and His Word, and encourage us to walk in a manner worthy of the calling with which we have been called. Chapter 4, verse 1. They are worthy of double honor, especially those who work hard on preaching and teaching, or to labor hard. 1 Timothy 5:17. That is why the book of Hebrews, or the author of Hebrews, encourage us or tell us, obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account. Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you. Hebrews 13:17. End of quote. So, brethren, God gifted us a man or women, a leader nga mooy mo tudlo na to. Mooy mo matuto na to. Amen? Munang ato yung hinunuman kanunay, nga, let it be nga, make them joyful sa ilang work. Because God will give account of them. Muni nga,
manubag sa Ginoo. So I hope nga mo pray ka karon diha nga mo raise up gyud ang Ginoo evangelist sa kaning simbahan. Nga Ginoo mo raise up gyud pastors and elders and teachers of the word of God. Pray day by day because we need a lot of leading men or women in this church nga gamiton alang gyud sa iyang kaymayaan. Mo nang imin yourself kanang be willing, give a willingness. And do not say nga, Pastor, wa man ko interest na. Listen to this. Jesus Christ, wag mo sulti na wa interest yan nato. He died for us, even we are not interested. Amen? Munang do not tell yourself nga, di ko interest, Pastor. Kaya nga naman, imong ginsultong Ginoo. Even though you have the unction, or the desire, or the unction of the Holy Spirit, pero imong yung isuppress, kaya nga naman, di ka ganahan mo obey. Ganahan lang jud ka kay nga naman, kay di ka mutuman gyud. And listen to this, nakasala ka sa Ginoo na. Kung di gyud nagamiton mong gasak tangtangon na sa Ginoo ibutan naglain o imong kinabuhi kung wala kay gasa miserable na ka nga pagkatao. Kay wada joyful gyud kung gamiton ka alang sa advancement siyang gingarian. Busa higala ayaw wata. Ayaw na pagunya-unya. Buhata na karon. Amen? So I want you to close your eyes and bow down your head. Father, we thank you, Lord. Thank you so much, O God. I pray, Father, ikaw lang yung kabut sa mga kalag, Lord. Lord, I know, Lord, wala gyud uwan nga mobalik, nga wala gyud mo sprout, O God. And I believe, Lord, na jud kay ma-accomplish sa imong pulong karon. And I pray for your people, O God, that they may be fruitful to their hearing, O God, and encouragement, O God. Lord, that they may continue, Lord, to pray nga gamiton nimo sila, Lord, alang sa imong kaymayaan, Ginoo. Man, salamat, Ginoo. And Lord, we lift up to you for the tithes and offering. Thank you for who's giving for the tithes and offering, Lord. Bless them mightily, O God, and use these tithes and offering, O God, for the expansion of your kingdom. Dalaygon ka, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen and amen.